Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat sa linggong ito. Simula February 5th, 2024. Okay, revealing radiance. Parang diamante lang. Parang perlas. Okay, wow. So same din sa Pisces to. Okay, so Scorpio, nakikita natin dito, may similarities ka sa Pisces. Pwede mong panoorin yung Pisces. Pero itong barahan mong ito, ang 3 cards mo ay nagsasabi na same din sa Pisces, meron kang itinatanim na binhesa ngayon. So, pwedeng kakastart mo lang sa trabaho, bumalik ka sa dati mong trabaho, babalikan mo yung dati mong trabaho, nagtatanim ka ngayon ng mga good deeds, nagtatanim ka ngayon ng sipag, tiyaga, diba? Parang gano'n. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na ano man itong ginagawa mo sa ngayon, diba? Kung ano man itong ginagawa mo sa ngayon, eto ay parang nasa tamang direction ka. Nasa tamang direction ka, papunta doon sa future mo. Okay? Tingnan mo to. Kasi, eto yung parang matagal mo nang ini-ignore na ino-offer sa'yo ng universe eh. Pwedeng ino-offeran ka ng universe ng relationship, or pwedeng ng new jobs or new career. Pero, ang problema dito is hindi mo masyado siyang, hindi mo masyado siyang pinipersonal, or hindi mo masyadong binibigyan ng atensyon. So, dito sinasabi ng barahan na kailangan mong tanggapin with open heart siya. Diba? So, tanggapin natin ng sobra-sobra ito. Okay? Embrace the future. Saan ka man dalhin ng paa mo, saan ka man, diba? Parang saan ka man akayin ng Panginoon, ng universe, papunta sa success mo. Yun, gawin mo lang, sumunod ka lang, go with the flow. And revealing regions, so nakikita natin dito, Scorpio, ito na yung simula. Ito na yung simula ng liwanag. Parang may liwanag dito. May liwanag na parang sisikat, diba? Parang magbo-bloom, magbo-blossom na prosperity, na abundance. Parang illumination siya, enlightenment, or pwedeng ano siya, like for example, yung mga matagal ng issue sa buhay mo na hindi mo masyadong nakaklaro, pwedeng may clarity sa ngayon. Okay? Or pwedeng makikita ng mga tao sa paligid mo na, wow, si Scorpio pala ay sobrang masipag, si Scorpio pala ay magaling makisama, si Scorpio pala ay magaling na tao, mabuting tao, parang ano. So, maraming makaka-appreciate sa'yo dito. Okay? So, yun. Okay, King of Air, Son of Fire. Kumuha tayo dito guys ng 4 cards. 5. Okay, Scorpio. Ito yung focus mo sa ngayon. Sa linggong ito, ang focus mo, Scorpio, is empowerment. 'Di ba? Yung focus mo is yung parang i-reclaim mo yung power mo. Yung magawa mo yung decision mo. Yung decision mo talaga, yung walang sino man na mag-uudyok sa'yo na, uy, Scorpio, ganito yung gawin mo. Yung parang walang mag-judge sa'yo, walang mag-criticize, walang susulsol sa'yo, parang gano'n. So, nakikita natin dito na, may posibleng magandang balita, may victory and success dito. If ever naghihintay ka ng promotion sa trabaho, salary increase, or relocation, sinasabi ng baraha sa'yo dito na, maraming parating, 'di ba? From far or near places siya, galing sa malapit, galing sa malayo, maraming magandang balita na posibleng dumating sa iyo. Stability, it's either yung relationship mo magiging stable, or yung trabaho mo yung magiging stable, or posibleng yung mindset mo. And dito sinasabi ng baraha na as an emperor, kasi yung emperor, wala siyang hindi siya yung tipo ng tao na decision lang ng decision, pinag-iisipan niya. So dito, sobrang wise decision, sobrang empowered ka sa kung ano man itong
darating sa'yo. Okay? Strength card and then Ten of Fire. May mga emotional issues ka. Like, yung iba sa inyo dyan, emotional, physical issues. Kailangan mo magpakatatag. 'Di ba? Kasi kung halimbawa gusto mo ng empowerment, ano yung sinasabing empowerment dito? Yung financial success, emotional stability, emotional success, financial stability, financial success, 'di ba? So, kung yan ang ini-aim mo, kung yan yung focus mo sa ngayon, gagawin mo or kailangan mong gawin ang lahat, 'di ba? Kasi dito sa Ten of Fire, posibleng yung trabahong ginagawa mo sa ngayon or yung pinasok mong trabaho is sobrang nakaka-exhausted siya. Parang nakakapagod siya. Nakakapagod, sobrang pagod. Kasi itong Ten of Fires, parang gabi, araw, nagtatrabaho ka, all around, parang ganito, ganyan. So, kung makikita mo dito, pwede kang hindi makatulog sa gabi dahil sa sobrang stress, or pwedeng hindi ka makatulog sa umaga dahil sa sobrang pagod. So, kinakailangan mo ngayon ng sobrang courageous talaga. Sobrang courage, maging courageous ka, and kailangan mo maawa sa sarili mo, 'di ba? So, if ever bago ka sa trabaho, ang tendency mo dito is magpakitang gilas, 'di ba? Magpapakitang gilas ka, kailangan mong ipakita na magaling ka, ganito ganyan, masipag ka. Pero make sure din na may strength card dito, kailangan mong unahin yung sarili mo. Okay? Wag yung ganon. Kasi, yun nga, may kasabihan tayo. Mas okay na ipakita mo kung ano yung kaya mo. Wag yung ipakita natin yung first impression natin na, wow, si Scorpio magaling, masipag. Kasi, mahirap panindigan yun. Diba? Mapapagod at mapapagod ka. So, make sure na yung natural lang. Diba? Natural individual na papagod, masipag, pero minsan hindi masipag. Parang gano'n. Okay? Kasi mahirap panindigan. Tsaka human being ka lang. Hindi ka naman robot na pwede kang magtrabaho 24 hours a day or makitang sobrang strong ka. Okay. King of Swords. Wow. So, yun. It's a double confirmation ang King of Swords natin. So, sinasabi ng Baraseo dito na appreciated naman ng mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga employer mo kung nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas, yung mga boss or mga heads mo, ay na-appreciate naman nila kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, or kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kagaling sa trabaho, or kano pa man. Kaso lang, nakikita natin dito guys na, yun, kailangan mo maging strong. Physical body kasi to eh. Ang nakikita ko sa'yo dito, ang trabahong ginagawa mo sa ngayon is more on, physical body. Kailangan mong maging masipag, kailangan mong, hindi kayong pwedeng antukin lang, 'di ba? Pero, etong ginagawa mo daw sa ngayon, it's either work man yan or business, or kung ano man tong pinagkakabalahan mo, malaking halagang pera din, yung kapalit. Like for example, nag-overtime ka palagi, syempre may extra money yun, extra salary for overtime. And kung iba naman sa inyo dito is, feeling nyo hindi kayo na-appreciate ng mga employer nyo sa ginagawa nyo, so dito sinasabi na, huwag kayong mag-alala, kasi minsan may mga boss kayo na hindi sila outspoken, diba? Hindi nila sasabihin sa'yo na pupurihin ka, uy, Scorpio, magaling ka. Pero nakikita naman nila yon. So, wag kayong masyadong mag-alala. And lahat daw ng mga efforts mo, lahat ng pagsisipag mo, lahat ng mga sacrifices mo, may kaakibat yun na swerte, papalit, outcome, and hindi ito sa usaping emosyonal, pero sa pera to. So, lahat ng ini-exert mong effort, energy, pagod, sakripisyo, may kapalit ito na pera. Okay? So, wag kang masyadong parang mawala ng pag-asa. Lalo na yung iba na kakapasok lang sa bago nilang trabaho. Like for example, 1 week ka pa lang, 1 month ka pa lang, kailangan mo pa ng pasensya. Kailangan mo pa ng sobrang pasensya. Or kailangan mo pa ng bigyan mo yung sarili mo ng recovery, di ba? Pagkakataon para maka-adapt ka sa environment or lalo na sa trabaho na ginagawa mo. Okay? Okay, and sa ilalim nyo guys, mayroon kang 7 of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito na
meron kang hinihintay. It's either message from your loved ones, or pwedeng this week ay naghihintay ka ng, kumbaga naghihintay ka ng kalinga, suporta from your loved ones. So, parang, alam mo, nagrereklamo ka, alam mo, nakakapagod yung trabaho, tas hinihintay mo na sabihin niya sa'yo na magpahinga ka, yung parang ika-comfort ka. Yun yung hinihintay mo. Okay? So, thank you guys, and see you again. Bye!